Mainit na usapan pa rin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity nitong nakaraang linggo. Dahil dyan, kabi-kabila ang mga naririnig nating legal terminology. Importante na nauunawaan natin ang ibig sabihin ng mga yan, kaya makinig mabuti dahil yan ang pag-uusapan natin. Ano ba ang ibig sabihin ng mga yan? Ask me, ask Attorney Gabby. Our first legal term, para tayo nasa classroom talaga, jurisdiction. Palagi ang nababanggit, anong ba nga ba ang jurisdiction? Well, ang jurisdiction ay ang kapangyarihan ng isang korte na dinggin at magdesisyon sa isang kaso. Hindi basta-basta pwedeng magsampa ng kaso sa kahit na anong korte at may iba't ibang klase ng jurisdiction na dapat siguraduhin. Unang-una, may tinatawag na jurisdiction over the subject matter. Ibig sabihin, may mga partikular na korte lamang na may kapangyarihan o jurisdiction para sa bawat uri ng kaso. Halimbawa, kung ang kaso ay isang labor dispute dahil may illegal dismissal ng isang empleyado or ito ay tungkol sa money claims na isang empleyado, hindi kayo pupunta sa regular na korte, dapat ito ay sa National Labor Relations Commission na may jurisdiction sa ganitong mga kaso. Or sa mga civil na kaso na less than 2 million pesos ang habol, sa Metropolitan Trial Court dapat ang kaso. Kung lagpas dito, sa Regional Trial Court naman. So iba't ibang klase na subject matter kailangan tingnan bago mag-file ng kaso. Meron din tayong tinatawag na territorial jurisdiction. Halimbawa, sa mga kriminal na kaso dito sa Pilipinas, ang kaso ay dapat isampa sa korte in the same territory kung saan naganap ang krimen o ang mga elemento nito. So halimbawa, kung ang isang krimen at lahat ng elemento nito nangyari sa Quezon City, sa tamang korte ng Quezon City ang venue ng kaso, hindi mo dapat isampa ito sa isang korte sa Mindanao. Meron din tayong tinatawag na jurisdiction over the person. Kailangan magkaroon ng authority sa katauhan ng mga partido sa kaso para pagkatapos ng paglilitis, ang kahit na anong desisyon ng korte sa kalaunan ay magiging valid and binding sa mga partido na to. Halimbawa, sa mga civil na kaso, usually ito, yung jurisdiction over ng person ay nakukuha ng korte dahil nasilbihan na ng summons at nag-appear na sa korte. Sa mga kriminal na kaso, ito ay kung naaresto na ng maayos, either dahil nagkaroon nga ng warrant at naaresto kayo dahil dito, o ito ay isang tamang kaso for a warrantless arrest. Kung ang kaso ay isinampa sa korte na walang jurisdiction, obligadong itapon ng korte ang kaso. Kung ang korte ay walang jurisdiction over the person, baliwala ang desisyon dahil hindi ito binding sa taong kinauukulan kung magkaroon man ng desisyon ng korte. Kaya bago magsimula ang isang kaso, importante na tiyakin muna kung ang korte ay may tamang jurisdiction. At nag-a-apply yan whether ang kaso ay dito sa Pilipinas or tulad nga sa nangyari kay President Duterte kung ang ICC ay may jurisdiction sa kaso niya at sa katauhan niya. Next term naman tayo, ito ay ang writ of habeas corpus. Matatandaang ang mga anak ni dating Pangulong Duterte ay naghain ng petisyon para sa issuance ng writ of habeas corpus. Ano nga ba ang writ na ito? Ang writ of habeas corpus po ay isang legal remedy ng isang tao laban sa illegal detention at maaaring questionin kung tama o hindi ang pagkakadetain sa kanya. At ang writ of habeas corpus ay isang court order na nag-uutos sa isang tao, maaari siyang pampublikong opisyal na ilabas ang isang nakakulong na tao at ipaliwanag kung bakit siya nakakulong. Isinasagawa ito para tiyakin na ang pagkakulong ng isang tao ay ayon sa batas at walang labis o hindi makatarungan ang pagkakulong na ito. Kaya't kung sakaling ang isang tao ay nakakulong nang walang sapat na dahilan, ang writ of habeas corpus ay nagbibigay daan para sa kanyang paglaya. Maaari ding magkaroon ng utos ng writ of habeas corpus sa isang pribadong tao. Halimbawa, kung ang custody ng isang bata ay nasa ina, pero kinuha ito ng tatay niya, maaaring humingi ng writ of habeas corpus ang nanay laban sa ama para dalhin ang bata at magpaliwanag kung bakit nangyari ito at kung ano ang legal basis kung bakit niya kinukuha ang bata. At kung walang basis, maaaring ibigay ang kustodiya ng bata kung saan nararapat.
Itong susunod naman, medyo bago to sa pagdinig ng karamihan. Narinig natin ito sa initial appearance ni dating Pangulong Duterte sa ICC nang itakda ang confirmation of charges hearing niya sa September 2025. Ano ba ang confirmation of charges hearing? Actually, sa Pilipinas, hindi natin ginagamit ang term na confirmation of charges hearing. Narinig natin ito dahil nga ito ay ginamit at ginagamit sa sistema ng International Criminal Court o yung ICC. Ang confirmation of charges hearing, ayon sa kanila, ay isang proseso kung saan tinitingnan kung may sapat na ebidensya para patunayan na may malaking posibilidad na ginawa ng isang tao ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kung makopirma na merong mukhang sapat nga na pagbabasihan ng kaso, tutuloy ang kaso sa trial o ang actual na paglilitis. Sa isang criminal kaso dito sa Pilipinas, dahil nga wala tayong confirmation of charges hearing, siguro ang katumbas nito nagkakaroon tayo ng preliminary investigation kung saan inaaral at nag-iimbestiga ang prosecutor o ang fiskal kung may probable cause para mag-file ng kaso o hindi. Pag nagkaroon ng kaso at na-file ito, inaaresto at tao at nagkakaroon ng arraignment. Nagkakaroon din ng pretrial conference na tinitingnan ang mga issue at ang mga ebidensya na ilalabas sa trial. Maaaring i-challenge ng akusado ang file ng kaso laban sa kanya kung mali ang kaso, halimbawa, kung mali ang pagka-designate ng kaso sa information, kung walang jurisdiction ng korte halimbawa, pwedeng mag-file ng motion to quash. So sana natuto at naliwanagan kayo sa nga pinag-usapan natin ngayong umaga. Tandaan, ang mga usaping batas, binibigyan po nating linaw dito. Kaya't para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.